2:00 na ng madaling araw. Nagising ako bigla na parang may nakatingin. Tumagilid ako sa kaliwa. Wala. Paglingon ko sa kanan, may nakaupo sa paanan ng kama. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa madilim. Pero aninag ang outline niya dahil sa buwan mula sa bintana. Pinilit kong buksan ang ilaw sa bedside, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sleep paralysis. Pero may narinig akong humihinga. At dahan-dahang tumayo ang figura. Lumapit siya sa akin. Mas nakita ko na ang itsura niya. Ako. Pero yung mata niya, walang puti, puro itim. Bumulong siya. Gising ka na pala. Tapos tumigil. At sa mismong tenga ko, naramdaman ko ang malamig na hininga niya. Tapos, nawala siya. Kinabukasan, sinabi ng landlord na dati raw may tumira sa kwarto ko na nagpakamatay. Sabi nila, wala raw kamag-anak, pero may mga litrato raw siyang kuha ng sarili. Lahat galing sa likod, na parang may ibang kumukuha. At nung pinakita sa akin ang isa sa mga litrato, yun din ang suot ko, kagabi. Sanay na akong mag-isa sa apartment. Tahimik, maliit, pero sapat. Ang pinakaayoko lang talaga, yung gabi. 1 linggo na akong nakakaramdam ng presensya. Pero nung gabing na yon, iba na talaga. Habang nakahiga ako, may narinig akong kumakatok. Hindi sa labas ng pinto. Hindi rin sa bintana. Kumakatok mula sa loob ng bahay. 3 beses. Tumayo ako. Kinuha ang flashlight. Pinatay ko ang electric fan para mas marinig ko. Tahimik. Lumapit ako sa banyo. Walang tao. Sa kusina, wala ring tao. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko ang cabinet na bahagyang nakabukas. Wala namang hangin. Nilapitan ko. Pagbukas ko ng pinto, walang tao sa loob, pero may bumubulong. Ako muna. Biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Tumakbo ako palabas pero paglingon ko, may ako na nakatayo sa tapat ng kama. Umiti siya sa akin. Kinabukasan, lumipat ako ng tirahan. Pero ilang araw matapos ni may nagpadala ng litrato sa lumang cellphone ko. Picture ko sa loob ng cabinet. Nag-video call kami ng kaibigan kong si Mika isang gabi. Kwento-kwento lang habang magkaiba kami ng shift. Habang nag-uusap kami, may narinig akong may bumukas sa pinto ko sa likod. Napalingon si Mika. Uy, may kasama ka? Napalingon ako. Wala. Sabi ko, wala, ako lang. Baka may dumaan lang pusa sa labas. Ngumiti siya. Pero kita sa mukha niya na parang hindi siya kampante. May dumaan sa likod mo. Akala ko kasama mo, sabi niya. Kinilabutan ako. Tumayo ako at pinakita sa kanya ang buong unit. Wala talaga. Baka glitch lang. Naglag kasi yung connection ko. Ani ko. Tumawa siya. Oo nga, baka nga. Bigla siyang natigilan. Sino yan? Tanong niya. Nag-freeze ang video niya. Tapos, may notification akong incoming call. Galing sa akin. Tinignan ko ang phone ko. Oo,
May tawag galing sa sarili kong account. Nang sinagot ko, walang tunog. Pero sa kabilang dulo ng screen, may mukha ako. Pero umiiyak. At unti-unting dinudugo ang ilong at mata. At bumulong lang siyang, "Huwag mong sagutin." Tapos, nag-block ang screen. Kinabukasan, hindi ko na makontak si Mika. Tapos, tumatawag ulit ang sarili kong account sa phone ko. Hanggang ngayon, hindi ko sinasagot. Takot akong makita ulit ang sarili ko.